Malapit na, malapit na. Dili ko lang kayo, malapit na. Alam ni ate. Bihira kayong magtatagpo, mga prinsipe. Huwag kayong mag-alala. Ngayong gabi, ipapakita ko ang tunay kong galing. Sweet and sour spare ribs. Prawns in soy sauce, sige lang. Ay, sige, tatawag ulit ako mamaya. Bye. 4 kaming palaboy mula sa ampunan. Hirap na hirap kaming umabot sa kung nasaan kami ngayon. Ngayong gabi. Kailangan ko silang lasingin ng tuluyan. Dito pala ako nabubuhay sa loob ng isang romance novel. Mayroon akong 3 kapatid na lalaki. Magkakasama na kami mula noong nasa ampunan pa lang. Lahat sila ay eksperto sa pagiging sandali sa libro. Ang pangalawang kapatid ay isang malamig at walang puso na hari ng pananalapi. Magtagumpay sa negosyo. Ngunit bigo sa pag-ibig. Walang ibang gusto kundi ang bida sa libro. Si Saxing Yu. Kaya't naging kaaway niya ang lalaking bida sa libro. Sa huli, siya ay nalinang ng lalaking bida at nabaon sa utak. Ang pangatlong kapatid ay isang kilalang boxing champion. Sayang lang, malakas ang katawan. Ngunit mahina ang utak. Gusto niyang labanan ang lalaking bida. Ngunit sa huli ay nadroga. At nag-collapse sa kanyang pinakamamahal na boxing ring. At ang bunso naming kapatid. Bagamat isang henyong hacker na may V na 280. Para lang ipaghiganti ang kanyang 2 kuya. Hinak niya ang sistema ng kumpanya ng lalaking bida. Ngunit nahuli. At nabilanggo ng habang buhay. Ako naman, sa paningin ng lalaking bida, ay isang patay na white moonlight. Ang papel ko ay para lang. Noon ng hindi pagkakaunawaan sa pagkakang lalaki at bida. Kapag nalutas na nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan at naging masaya. Iyon ang panahon para sa akin, ang kahabag-habag na kontrabida na mag-exit. Ang tanging nagmamahal sa akin ay iyong lalaking. Laging nagmamahal sa akin, ngunit hindi ko pinapansin ang pangalawang lalaki. Si Zhao Shensing. Hindi ba't patay na ako? Nasaan ako? Ngayon ay taong 2025. Sandali, namatay ako 13 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ako ay nabuhay muli 13 taon pagkatapos ng aking kamatayan. Nakita mo ba? Nilinis ang buong top floor. Direktang utos ni Boss Gu. Para lang mapasaya si Miss Su. Manarinig akong away sila niyang mastakin. Kaya't si Boss Gu. Sinamantala ang pagkakataon. Kapag nalaman niyang mastakin. Na pinapaligaya ni Boss Gu si Miss Su. Siguradong magsisisi siya ng sobra. Abangan natin ang susunod na kabanata. Young Master Kin. Miss Su. Boss Gu. Ang mga sinasabi nila, hindi kaya ito ang mga karakter sa libro. Ang lalaking bida na si Kim Song Yan at ang babaeng bida na si Sok Sing Yu. At ang aking kapatid na may na 520, ngunit na 250. Kontrabidang kapatid na si Gulin Yuan. Gulin Yuan. Tangang nila mo ng mantika. Ginastos mo ang mana ko para manligaw, pero hindi mo alam. Ang pagkatao mo Ay isa lamang eksena. sa pag-ibig na Kim Song Yan at Sok Sing Yu. Isang pagsasanay para sa kanila. 13 taon tayong hindi nagkita. Ibinigay mo ba sa aso ang utak mo? Hindi ko matitiis. Tumigil ka. Walang appointment. Bawal pumasok. Gulinyuan, lumabas ka ngayon dyan. Gulinyuan, lumabas ka. Boss Gu, parang hinahanap ka. Pupunta ako kay Xinyu. Mga walang kwenta, umalis kayo. Miss, umalis ka na. Kung mag-ingay ka pa, hindi ako magdadalawang isip. Hindi mo ako pagdadalawang isipin. Okay, ikaw Gu, ikalawang anak mo ang maraming kasanayan. Panatilihin ang iyong mga mata buksan. At tingnan mong mabuti. Ako si Gulin Yuan. Ang kapatid mong si Lin Wan na namatay 13 taon na ang nakalipas. Ngayon, nabuhay ako muli. Gulinyuan, lumabas ka ngayon dyan. Hindi pa ba umaalis ang babaeng yon? Boss Gu, yung babae sa labas, sinabi niya na siya ang kapatid mong si Lin Wan. Ano? Sino ba ang hindi alam na ang kapatid ni Boss Gu ay namatay? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi pa sinasadya. Niyang magdala ng malas? Huwag kang mag-alala, Boss Gu. Papalisin ko na ang baliw na ito. Hindi ka nito maabala sa iyong dates kay Miss Su. Tawagin ng security. Mamaya, mag-shopping ako kasama si Xinyu. Buong lungsod, highest alert.
Kahit langaw, hindi pa papasukin. Kung may mangyaring hindi ka nais-nais, ikaw ang mananagot. Opo, Bosku. Sino ang mag-akala, ang ating malamig na boss, na walang awang sigu sa likod ng mga eksena, ay number 1 bodyguard pala ni Miss Su. Para lang makapag-shopping kasama siya, iniwan ang mga kontratang milyon-milyon. At Nagpa, high alert pa. Grabe. Professional na professional ang pagiging sim. Okay, ikaw Gu, ang iyong pangalawang pakpak ng bata ay mahirap, hindi ba? Pinabayaan mo ang ate mo sa labas? CJ, Hintayin mo lang. Gulinyuan, lumabas ka ngayon dyan. Pupunta ako SA. Gulinyuan, walang utang na loob ka. Hinayaan mo akong maghintay sa labas, gusto mo yata. Balikan ang alaala ng pagkabata, tignan mo itong patpat. King Ka. Kumain na ako, kain kayo, tignan nyo. Ate, busog na ako, kain na kayo. Kung hindi, kukunin ko lahat, kain na. Maliit na muka. Malikot na bunso. Ang cute ng bunso. Makinig kayo, mula ngayon ako si Linwan. Ang inyong tunay na ate, basta't may makakain ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kung may mang-api sa inyo, babalikan ko sila. Narinig nyo? Hoy! Ngayon, kilalanin mo na ang ate mo. Hu, nandiyan PAZMS. Su SA baba. Wala akong oras. Wawala akong oras. Ngayon, wala akong oras. Buti na lang hindi mo ako nakalimutan. Ang sakit ng katawan ko. Ate, pasok ka. Ito. Dios kao, ano ba itong nakikita kao? Sa harap ng iba, isang malamig na emperador ng pananalapi. Biglang naging aso. Mas malala pa kaysa kay MS Su. Parang multo. Maganda ang upuan. Medyo mainit lang. Ikaw talaga ang ate ko. Nanaginip ba ako? Wisit ka, ako ang nagpalaki sa iyo. Ngayon, hindi mo na ako kilala. Gusto mo bang baligtarin ang mundo? Dito, hubarin mo ang pantalon mo. Balikan natin ang pagpalo sa puwet. Ate ko talaga, sinisigawan at pinapalo ako sa puwet. 8. Bumalik ka na, ate. Bumalik ako para pagalitan ka. Walang kwentang kapatid. Tama na, pero narinig ko na. Nag-date ka kay Soxing Yu. At iniwan mo ang malaking kontrata. Ang galing mo, kailan kita tinuruan. Nang ganito, itigil mo ang date at magtrabaho ka. Ngayon na. Sige ate, ayusin ko na. Ano? Sinabi ni Guna ibalik ang lahat ng trabaho. Kanselahin ang pagkikita kay Miss Su, okay? Secretary Lin, talagang hindi sasama si Boss Gu kay Miss Su, pero parang malapit na sa baba ang kotse ni Miss Su. Direktang utos ni Boss Gu, ipatupad agad. Sabihin agad sa mga departamento, bilis. Comfortable. Ang sarap talaga. Pagkatapos mamatay ng mahigit 10 taon, biglang nabuhay ulit. Mas masarap talaga ang pakiramdam ng buhay. Ate, talaga bang nabuhay ka ulit? Yung araw na yon, Nung araw na yon, pagkatapos kong makipaghiwalay kay King,
Habang nagte-text ako pa uwi, nabangga ako. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Kung nandoon lang ako noon, Okay na, tanga. Tapos na yon. Pero alam mo ba, ang pinakamalaking pagsisisi ko noong nakaraang buhay, yung namatay ako na hindi nagastos ang pera ko. Nakakainis. ay ate, huwag mong sabihin ang mamatay, malas yan. Nung nawala ka, kami tatlo ang nagmana ng iyong ari-arian. Pagkatapos, ako ang nagpatakbo ng kumpanya. Ngayon, ang halaga ng kumpanya ay lagpas sa 100 bilyon. Mabuti naman at hindi mo ako binigo, bunso. Kaya nga, ang unang prioridad ko sa pagbabalik sa buhay ay ang kumain, uminom, maglibang at magsaya ng todo para mabawi. Ang lahat ng pagsisisi noong nakaraang buhay. Tara, tara. Samahan mo muna ako kumain ng masarap. Kuya Lin Yuan, hindi mo ba sinabing sasamahan mo akong mamili? Ang tagal kong naghintay sa baba, wala man lang anino mo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Sinyo wala akong oras ngayon. Mabuti naman, bunso. Sa pagitan ko at ng babae, ako ang pinili mo. May konsensya ka pa pala. Siyempre, ikaw ang pinakamahalaga sa akin, ate. Saan tayo pupunta ngayon? Bago ka bumalik sa kumpanya para asikasuhin ang mga negosyo mo. Samahan mo muna akong kumain ng masarap. Tara, kain tayo. Ito, kakainin mo pa ba? Hoy, akin yan. Ay, Ang sarap. Sobrang sarap talaga. ate, konti na lang. Masama yan sa tiyan mo. Ano ba alam mo? Noong patay ako ng mahigit 10 taon, pangarap kong makakain ng matamis. Ngayong nabuhay ako ulit, kailangan kong bawiin. Ang lahat ng pagkukulang. Huwag mo akong pigilan. Kahit si Jesus ang dumating, hindi niya ako mapipigilan. Hindi, ate. Ang sarap ng pakiramdam ng isang kagat. Nasaan si Gulin Yuan? Miss Su, si Boss Gu, pumunta siya para asikasuhin ang isang emergency. Dati, kapag dumating ako, si Gulin Yuan, itong lalaking sunod-sunuran, dumating na lang bigla, hindi ka ba kayang kontrolin? Hindi ako ang kanang Su. Bigyan kita ng 1 minuto, humarap ka agad sa akin. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Baby, wala talaga akong oras ngayon. ₱10,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Panaginip lang yan, hindi ako mapapakali. Lang kay Gulin Yuan. Sa lalaking sunod-sunuran na ito, mas marami kang makukuha. Ano ba ang ginagawa ni Gulin Yuan? Nasaan siya? Ito. Secretary Lin, tumawag si President Kukanina. Sasamahan niya si Miss Lin pauwi mamayang gabi. Hindi na siya babalik sa opisina. Zeno si Miss Lin? Anong Miss Lin? Ang saya-saya. Ngayon ay isa na namang araw na busog at masaya. Ate, basta't masaya ka. Araw-araw kitang samahan, okay lang sa akin. Ito ang pinakabagong modelo ng cellphone na ipinabili ko para sa'yo. Alaynan. May pagkaalalahanin ka pa pala. Siyempre naman, Sa mga taong wala ako, hindi ko alam. Kung ano ang nangyari sa inyong mga sawi. Kumusta na si Third? Ano na ang ginagawa niya ngayon? si Third, patuloy pa rin sa kanyang underground boxing event. Kakapanalo lang niya sa ilang professional fights, may gold belt pa. Si Third talaga, simulat sa pool ay mahilig sa peligro, hayaan na lang natin. Ganyan talaga siya, simple ang utak pero malakas ang katawan. Kapag may oras siya, isama mo siya dito sa bahay. Para ma-relax ko siya ng konti. Habang wala si Third, dapat samantalahin ko. Para mas lalong mapansin ako ni ate. Naalala ko noong umalis ako. Kayong tatlo ay nagkakasya pa sa iisang lugar. Ngayon na malalaki na kayo, nagkanya-kanya na. May kanya-kanya na kayong landas na tinatahak. Si Fourth, ano na ang ginagawa niya ngayon? Nga pala, ito ang aking exclusive black card. Walang limitasyon, gastusin mo kung magkano ang gusto mo. Ito ay bilang paggalang ko sa'yo. Huwag kang magpalito, gulinyuan. May nangyari ba kay Fourth? Magsalita ka. Si Fourth, mahina ang pangangatawan simulat sa pool. Noong malaman niyang umalis ka, gustong-gusto kanyang hanapin. Nag-isa siyang tumakas mula sa orphanage. Kasalanan namin na hindi namin siya naingatan. Si Fourth ang pinakamabait, sa totoo lang. Ako ang ate, hindi ko kayo naprotektahan ng maayos. Ate, hindi mo kasalanan ito. Noong nakaraang buhay, si Laos ay isang henyong hacker. Nang ako, Lauer at Lausan, ay sunod-sunod na namatay para magiganti para sa amin. Siya ang pumasok sa sistema ng pamilya Kin at napunta sa bilangguan. Ang clue ay maaaring. Magsimula sa pamilya Kin. Pagod na ako, matutulog muna ako. Salamat. Malakas pa rin ang momentum sa side ni Gulinyuan.
ang Linyuan Capital ay naging malakas na. Sa hinaharap, sila ay magiging malaking kalaban natin. Kung kalaban, parehas tatalo. Kung magtutulungan, parehas makikinabang. Ang susunod na plano ng grupo ay hindi magbabago. Ipapatuloy ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa Linyuan Capital. Naiintindihan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Mula nang itatag ni Gulinyuan ang Linyuan Capital, sila ay malinaw na kalaban ng ating kumpanya. Ngunit ang presidente ay patuloy na nakikipagtulungan sa kanila. At lihim na sinusuportahan sila. Alam mo, ang ating si Jiz Hao ay hindi kailanman ganito nagpakita ng ganitong pagtrato sa isang katunggali. Si Pipi, Suksing ay may magandang relasyon kay Jigu, madalas. Si Gulinyuan ay may sapat na IQ, ngunit ang EQ ay parang aso. Sa paningin ni Suksing siya ay isa lamang. Taong madaling utuin at gamitin. Siya ay hindi talaga katulad ng kanyang ate. May kakaibang bagay ngayon. Si Bibi, Su ay pumunta kay Jigu, ngunit hindi siya pinansin ni Gulinyuan. Sa halip ay sumama siya sa isang babae para mamasyal. Ano? Anong babae? Ang may ganitong atraktibo? Narinig ko ang pangalan sa ibaba. Parang si Linwan. Sinabi mo ba na siya ay si Linwan? Si Linwan? Hindi ba't patay na siya? Paano posible? Punasan mo. Linwan, ikaw ba ay bumalik? Tara, sumama ka sa akin. Ang tamis ay pansamantalang saya. Ngunit ang sobra ay hahantong sa kabaong. Panginoon, isinusumpa ko, hindi na ako magpapakalunod sa sarap. Ate, baka dapat pumunta tayo sa ospital. Pwede ang gamot, iniksyon o swero. Kung hindi talaga kaya, operasyon na lang. Huwag. Hindi na ako masakit, okay na ako, tingnan mo. Ha. Ate, sasagutin ko lang ang tawag. Sinyo, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ito ang iniisip mo. Bobo, sa orihinal na kwento. Ginamit ka lang ni Suksing para pagsimangot ang bida. Si Kinsong yan bilang kasangkapan. Ang pagiging sunod-sunuran mo, kailangan pa ng ate mo para iligtas ka. Hello, ako si Linwan. Sino ka? Zia talaga. Bumalik na siya. Director Hao, hindi ka pa papasok para tingnan? Hindi pa ngayon, pero naniniwala ako na magkikita tayo ng formal sa lalong madaling panahon. 8. Maganda ba ang tulog mo kagabi? Sakto lang. Hindi ko napansin ng maayos noong huling punta ko. Hindi ko inakala. Na malaki pala ang tinitirhan mo. Ate, may meeting ako ngayon. Ikaw, maglibot-libot ka na lang. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Kung sobrang bored ka na, pumili ka na lang ng posisyon sa kumpanya. Parang ginagawa mo lang akong libreng trabahador, ha? Ate, hindi ko naman gagawin yon. Director Gu, narito ka na rin. Maraming papeles ang naghihintay ng pirma mo. At saka, dumating si Binibining Su kahapon, galit na hinahanap ka. Okay lang, alam naman ng lahat na ang ihig ni Director Gu ay 520. Pero 0 naman ang inhi. Naiintindihan namin. Ahem. Ate, seryoso ako kay Suksinyo. Siya at ang kanyang nobyo na si Kinzong yan. Walang tunay na pagmamahalan, parang plastic lang. Naku, wala nang pag-asa ang taang kapatid ko. Malinaw na ginagamit ka lang ni Suksing Yu. Bilang pantapak sa galit kay Kinsong yan. At Ace, kung wala ako, siguradong magiging expendable ka lang. Sa love story nila, tapon kapag katapos gamitin. Pero dahil kapatid kita sa mga ganitong pagkakataon, Ako pa rin ang sasalo sa'yo. Director Gu, at saka, dumating na naman si Binibining Su ngayon. Kanina lang tumawag, malapit na raw sa pintuan. Sa tono ng boses niya, parang galit pa rin. Dahil sa nangyari kahapon, dumating na naman si Binibining Su. Mukhang kailangan na namang pacified ni Director Gu. Hey Naku! Ang ating financial emperor, kapag nakita si Binibining Su, bumababa ang IQ. Ang daming naipagpaliban sa kumpanya. Marami raw mga director. Ang gustong umalis dahil dito. Pogi, sa huli wala ring mapapala. O aking minamahal na tangang kapatid. second brother, Unahin muna ang trabaho. Ngayon pa lang ako unang bumisita sa inyong kumpanya. asikasuhin mo muna ang iyong trabaho. Sabihin mo kay Suksinyo na may mahalaga akong trabaho ngayon pagkatapos na lang. Siege Director Gu. Binibining Su, paumanhin, abala po ang presidente. Hindi ba siya available ngayon? Ano?
Sigulin Yuan. Ang lakas ng loob mong hindi mag-reply sa mensahe o sumagot sa tawag. Sige. Pipilitin kitang gamitin ang aking panghuling baraha. Kuya Lin Yuan, nabangga ako ng kotse. Aray, ang sakit ng binti ko. Mamamatay na kaya ako? Kuya Lin Yuan, ang sakit ng binti ko. Bilisan mo. Kung mahuhuli ka, hindi mo na ako maabutan. Ay, hindi na kaya. Mamamatay na ako. HMP, Tong Mgat 2, kung hindi kita mapapaamo, hindi ako su. Hala, mukhang ayos naman ang binti ng dalagita ay. Malamang iniwasan siya ng nobyo, nagdradrama lang yan. Sinong nagsabing iniwasan niya ako? Siya ang aking mahal. Kikilos lang ako ng daliri sa loob ng 10 segundo. Tiyak na agad-agad siyang bababa dito. Di kayo naniniwala? Hintayin niyo. Ate, naipit ang binti ni Xinyu. Kailangan kong bumaba agad. Tigil! Huwag kang lalabas kahit saan. Ate, buhay ang nakataya. Buhay, mukhang utak mo ang nakataya. Pag meeting ka ng maayos, Maliban kay Sutsingyu, hindi pa nakakita si Bosku. Na ganyang kaduwag sa harap ng iba. Dai Karanivan. Ang ex ng 2. Pasensya na po sa mga board members. magpapakilala na ako ng maayos. Ako po, ang tunay na kapatid na babae ni Boss Glu. Yung kapatid kong ito, Mukhang malais yung hari sa pananalapi. Pero sa totoo lang, parang asong hindi mapapalo ng 3 araw, sasampa na sa bubong. Pero huwag kayong mag-alala, palagi na akong nandito para bantayan siya. Titiyakin kong unahin niya ang kumpanya at ang mga board members. Ate, wala na bang respeto sa akin? 8. Mag-meeting na lang ako, tuloy ang meeting. Mga kasama, tuloy na po tayo. Okay, tapos na yung drama, tuloy na ang meeting nyo. Nakakainis, hindi pa rin bumababa. Ididelete ka Ozia SA contacts, IBA block SA WeChat. Kahit pa magpadala siya ng 10 milyon o 1 bilyon, Hindi ko siya patatawarin. HMP, Maxizi ka. Hindi pwede, hindi gan kadali sa kanya. Yung gwapong Zigulin Yuan. Dati sunod-sunuran sa akin, bakit biglang nagbago? Siguradong yung empleyado sa kumpanya nila, yung babaeng. Lin ang apelido, siya ang may gawa nito. HMP. Sinong natakot na si Sutsingyu? Hoy, Doggy Entertainment BA, yan? May tsismis ako tungkol sa Linyuan Capital. May kinakasamang babae si Gulinyuan, hinahanap ng totoo. Dali-dali kayong magpadala ng tao rito. Tapos na ang pulong, mga kasama. Ate, kamusta? Maganda ba ang performance ko ngayon? sakto lang. Tandaan mo ha, ang babae ay makakaapekto lang sa paghawak mo ng espada mali. Makakaapekto sa bilis ng pag-asenso mo sa trabaho. 8. Ikaw rin naman ay babae, di ba? Hoy, tarantado ka. Nagluloko ka pa sa ate mo. Gusto mo bang maalala muli ang tuyo at palo? Binibini, ikaw yung bagong kapit na binubuhay ni Bosku. Diba? Pwede mo pag-ishar ang motibasyon mo bilang isang magandang babae. Bossy, Mayroon ka ng sinis Tsingyu. Bakit ka pa lumalabas para humanap ng ibang babae? Pwede mo bang ipaliwanag? Binibini, ikap yung binubuhay ni Bosku. Na bagong kapit, diba? Nakikialam ka sa relasyon ni Miss Su at Boss Gu, hindi ka ba? Nahihiya at nagsisisi. Sa murang edad mo, gusto mo lang ng madaling pera. Pakipalipanakin ka. ano ba ang pinagsasabi niyo? Anong maganda? Anong pakikialam? Ano? Kaya mong gawin pero hindi aminin? Noong maganda ka. Ang Zaya-Zaya Montag, diba? Siguro siya yung bida sa kwento na nagpabaliw. Sa kapatid kong si Sutsingyu. Tingnan mo yung mukha niyang masungit sa ibang kwento. Isa lang siyang kontrabida na madaling mamatay. Sige. Huwag kang kikilos. Matagal kong hinanap ang kasiyahan. Gusto kong maramdaman ang pakiramdam ng pagpapanggap na mahina pero malakas. Naku, ate. Magandang babae, pumili ka, una. Umalis ka ng maayos sa tabi ni Kuya Linyuan. At huwag nang bumalik. Pangalawa, agad kong. Ipapahiya ka sa mga reporter na ito at sisirain ang reputasyon mo. Para hindi ka na mabuhay sa lungsod na ito. Sisirain ang reputasyon ko. Ikaw lang. Oo, tama. Ang daming kamera na nakatutok sa iyo. Kapag naibalita ang nangyari ngayon, ang masisira ay ang magandang tulad mo. Kuya Linyuan, tignan Montag siya. Hinihila ka niya pero ayaw aminin tapos sinisigawan pa ako. Pakinggan mo, bunso. Sinasabi nitong si Miss Su.
na ako ay isang maliit na kaakit-akit na humihila sa'yo. Tanong ko sa mahal kong kapatid, ano ang pakiramdam mo? Kuya, ikaw ang kanyang Tama, ako si Gulinyuan. Ang gwapong ito, tunay na ate niya. Sino ba ang hindi alam na ang kanyang ate ay nawala na noong nakaraang dekada? Saan ka galing, magandang babae? O baka may problema sa pag-iisip mo? Tara, tingnan ninyo, baliw ang babaeng ito. Senior, siya ang aking ate. Linwan, Kuya Linyuan, ano ba ang binigay nitong babae sa iyo? Anong pampagulo ang ininom mo? Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong turuan siya. Magsusorry ka rin sa akin, at patatawarin kita. Kazama Montag. Ay, ang cute mo. Hinampas mo ako. Pangalawa, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Ang babaeng ito ay makakaapekto lang sa bilis mong bunutin ang espada. Swish ngayon. Dapat na bunutin mo na ang espada. Ay, Kuya Linyuan, nakita mo ba? Hinampas niya ako, hindi ba mahalaga ako sa iyo? Ngayon, hinampas ako nitong cute mo. Dapat mong ipagtanggol ako, bigyan mo siya ng leksyon, hampasin mo siya pabalik. Mabuting palabas ito, malas nitong babae. Eight. Mali ako kahit pautangin mo ako ng 100, 1,000 tapang. Hindi ko kayang hampasin ka, patawarin mo na ako, ate. Kuya Linyuan, bumangon ka. Ano ba ang nangyari sa iyo? Ano ba ang iniinom mo mula sa babaeng ito? Bakit parang asong husky ka sa harap niya? At tinatawag mo siyang Ed. Senior, siya ang aking ate. Linwan, Kung maghahanap ka ng maganda, bakit ka pa gumawa ng masamang dahilan? Siya ang ete mo. Sino ba ang hindi alam na ang ete mo? Ay namatay sa aksidente noong nakaraang dekada. Siya ang ete mo. Multo ba siya? Namamatay at nabuhay ulit, sorpresa ba? Hindi mo inaasahan. Ay, bahala na. Basta hinampas niya ako. Ngayon, ako o siya, Kuya Linyuan. Kailangan mong pumili. senior, tumigil ka na, okay. Tama, gumagalaw ka sa paligid, Miss Sue. Dahil pinili mo na ang panganay na kinsongyan ng pamilya King. Bilang iyong nobyo, bakit mo pa pinipilit ang aking pangalawang kapatid? Pag naglalakad ka sa dalawang bangka, baka malunod ka sa pareho. Malulunod ka. Ano ba ang sinasabi mo? Sino ang naglalakad sa dalawang bangka? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gagawa ng kalokohan. Yung chismis mo at ng panganay na kinzong yan. Laganap na sa internet, di ba? Hoy, mga kasamang reporter. Ihanda na ang inyong mga mikropono at kamera. Itutok niyo sa magandang si Suksing Yu. Ngayon, sa harap ng lahat, mamili ka. Pipiliin mo ba ang kapatid kong si Gulinyuan? O ang tunay mong nobyo? Na si Kinzong yan? Ha? Kanina pa sabi na gusto mo ang kapatid ko. Siya lang talaga. Bakit ngayon biglang nagdadalawang isip ka? Lagi sinasabi ni Senior na gusto niya ako. Nagpapanggap lang ba siya? Ginagamit lang ako. Ano ba talaga ang tingin niya sa akin? Isang taang lalaking laging available. Isang kasangkapan para lang galitin si Kinzong yan. Kuya Linyuan, hindi ganun. Maniwala ka sa akin. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Tungkol naman sa kinzongyan na yan. Wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Huwag mo kubulahin. Kung totoo ang sinasabi mo, di sabihin mo ng malinaw. Sa harap ng lahat, mamili ka na. Hoy, mga reporter, ito na ang pangwakas na desisyon. Ni Binibining Sue, isang salita ay huwag mawawala. Ito ang headline news. Ngayon, bibigyan kita ng 3 segundo. 3, 2. Ako. Naging kami ni Kuya Linyuan. Para lang maksalos si Kim Jong-un. Sino ba naman kasi ang laging hindi ako pinapansin? Narinig mo na? Nandyan na ang katotohanan. Dapat naniniwala ka na ngayon, Gulinyuan. Sagutin mo ako. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Oo, ate, alam ko na po. Suksing Yu, makinig kang mabuti. Wala akong pakialam sa mga gulo mo kay Kinzong yan. Pero huwag mo nang idamay ang kapatid ko. Lumayo ka sa kanya. Kapag muling nilinlang mo siya, baka hindi mo magustuhan ang mangyayari sa iyo. Naiintindihan mo ba? Opo. Kung naiintindihan mo na, di umalis ka na. Naghihintay ka ba ng imbitasyon para sa hapunan? Kayong lahat rin, hintayin niyo ang imbitasyon ko para sa hapunan. Tangga, nalinawan ka na. Ikaw, Lumabas ka nga dyan. Huwag kang ganyan. Tulad nga ng sabi nila, mahirap hanapin ang palakang 3 ang paa, pero maraming babaeng 2 ang paa. Kung di siya ang para sa iyo, humanap ka ng iba. Hoy, huwag kang mag-alala. kung may problema, ate ang bahala sa iyo. Ate, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Astig si Ate Linvan. Boss ko, sa wakas na tauhan ka na.
Hindi, kapatid ni Boss Gu. Ngayon, mayroon tayong Etelin 1. Sa paggabay niya sa ating Boss Gu, tiyak na makakabangon muli ang kumpanya natin. Makakabangon muli tayo. Sige na. Umuwi na kayo. Huwag kayong mag-alala sa mga susunod na araw. Tutulungan ko ang aking kapatid na ito na may gihit na 520. Pero ang EC ay minsan nagkakamali. Sa kanyang talino sa negosyo. At sa aking mahigpit na pamamahala, siguradong magiging isang malaking tagumpay ang kumpanya natin. Maging isang malaking tagumpay. Siege. Ate, alam kong nagkamali ako. Maawa ka naman. Pahintulutan mo akong umupo sa upuan sandali. Nangangalay na ang mga binti ko. Gusto mo magpahinga? Pwede, basta tapusin mo muna ang pagrepaso sa lahat ng ito. At lagdaan. Pagkatapos, magpahinga ka hanggang gusto mo. Ate, parang gusto mo akong patayin. Bilisan mo. Marami pang kailangang gawin. May masamang balita, Boss Gu. Nakakuha lang namin ng impormasyon. Kinuha ng Zhao Group ang ilan sa ating matagal ng mga kasosyo. Tingin ninyo, kailangan ba nating makipag-usap sa kanila? Ano na naman ito? Parang isang problema lang ang natapos, may bago na namang dumarating. Zhao Group, tama ba? Boss Zhao, ito po. May ilang mga dokumentong kailangang maipasa agad. Naghihintay pa po sa inyong pagrepaso. Xiao Chang, ano sa tingin mo ang hitsura ng akin? Ayos ngayon? Boss Zhao, ang ayos ninyo po. Ay talagang napakagwapo, kinagigiliwan ng lahat, kahit ang mga bulaklak ay natutuwa. At ang mga sasakyan ay sumasabog. Parang may mali sa iniinom ng presidente ngayon. Nakatitig sa salamin ng kalahating oras. Paano naman ang kurbata? Ang kulay. Parang medyo madilim? Hindi. Matatag at eleganteng pakiramdam. Bagay na bagay sa inyong personalidad. Oo nga pala, Boss Zhao. Ang tungkol kay Gulinyuan. Kinuha natin ang ilan sa kanilang mga kasosyo. Pero wala pa tayong narinig na anumang reaksyon. Hindi ko talaga maintindihan. Ang presidente ay patuloy na pinalalakas ang pakikipagtulungan sa Linyuan Capital. Habang sa kabilang banda ay lihim na kinukuha ang kanilang mga kasosyo. Napakalalim ng diskarte nito. Alam ka una. Umalis ka na. Siege. Mahigit isang dekada na, 1-1. Noong mga panahong iyon, mahal na mahal kita. Halos mamatay-matay, ngunit ang puso at isip mo ay puno lamang ng gwapong si Kim Jong-yan. Ngayon, tila ibinalik ka muli ng tadhana. Ang pakikipagtulungan sa linyuan ay simula lamang. Upang muling makasama ka, matagal ko itong inihanda. Babalik ka sa akin. Tama ba? Eh, talaga bang pupunta tayo? Hindi naman kailangan pumunta tayo sa kanila. Tumigil ka dyan. Inaapi ka nila, halos umabot na sa lig mo. Mga ilang bilyong order, bigla na lang nawala. Hindi ba dapat tayong pumunta roon para humingi ng paliwanag? Gawin ang lahat para lumaban? Mamaya pag-akyat natin. Tingnan mo ang mga mata ko at sundin mo ako. Tara, Mga Ginoo at Binibini, may appointment ba kayo? appointment. Kailangan pa bang magpa-appointment para manira? Ubo-ubo. Zhao Shenxing. Ikaw, lumabas ka ngayon din. Si Boss Yao. Matagal na tayong hindi nakita, batchmate. Tara, Van, Tikman Montag Itong Bagong Longying Tea. Boss Zhao, diretsahan na lang ako. Kahit na batchmate tayo noon at dapat close tayo. Pero bigla mo na lang kinuha ang mga tauhan ng kumpanya ng kapatid ko. At inagaw mo pa ang malalaking partners. Hindi mo naman ginawa ng maayos ito, di ba? Ah, ako ang hindi maayos? Ang negosyo ay pangdigmaan. Survival of the fittest. Kanya-kanyang diskarte. Hoy, ikaw, nang agaw ka ng tao, tapos ang lakas pa ng loob mo. Ito ay hindi ethical na negosyo. Ang kapatid mo, kahit magaling sa finance at matalino, sayang lang ang EQ niya. Sa pagkakaalam ko, sa mahabang panahon, na-addict siya sa isang babae na nagngangalang Sutsinyu at hindi niya inasikaso ang negosyo. Kung hindi ka bumalik bilang ate para ayusin ang lahat, baka naskem na siya. At nagbibilang pa ng pera para sa iba. Kaya, ang mga partners ay pumili ng mas stable at malakas na kasosyo. Hindi ba kasalanan ito ng kapatid mo?
Tama ba ako? Ate, parang may punto siya. Noong high school pa lang, magaling na siyang makipagdebate. Pagkalipas ng ilang taon, lalo pa siyang gumaling. Ang magandang ibon ay pipili ng magandang puno. Ang Zhao Group ay bukas. Para sa mga partners na naghahanap ng mas magandang oportunidad. Makatarungan ito. At walang mali. Kung narito kayo ngayon para maggulo, pasensya na, marami akong trabaho. Hala. Huwag kang magmadali, batchmate. Paano naman kami maggulo? Batchmate. Sa ngalan ng 3 taon nating pagsasama sa high school. Pakiusap, bigyan mo ng pagkakataon ang aking kapatid. At ang kanyang maliit na kumpanya. Tulad ng kasabihan, ang kooperasyon ay kapakipakinabang sa lahat, ang away ay walang patutunguhan. Ang pagsasama ng ating dalawang pamilya ay tiyak na magiging mas maganda. Tama ba ako? Sigurado ka ba na mas magiging maganda ang ating pagsasama? Naku. Nagmamadali ako kanina, hindi ko man lang tinignan ang almanake. Bahala na. Subukan natin ang aking ultimate move. Gwapong si Zhao, si Zhao. Mabait na kaklase si Zhao, mabait na katabi sa upuan si Zhao. Pakiusap, huwag kang ganyan ka-strict. Bigyan mo naman kami ng pagkakataon. Van, ano ba yan? Tayo ka na. Hindi ako dapat magpadala ngayon. Kung palalampasin ko ng ganito, kadali ang Linyuan Capital. Paano ko siya mapapabalik sa akin? Kailangan niyang maramdaman na mahirap ito, para mas umasa siya sa akin. May rules ang negosyo, hindi ito biro. Tayo ka na. Hindi ito ang solusyon. Zhao Shensing talaga namang. Ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod. CJ, tingnan mo ang ultimate move ko. Aray. Nahihilo ako. Old classmate. Ikaw ang nagpagalit sa akin, kaya nagka-low blood sugar ako. Old classmate, ikaw ang. Lupi. Mo. 8. Si Zhao, tignan mo ang ginawa mo sa ate ko. Ang drama ng ate ko, sobrang exaggerated pa rin. Pero ang cute pa rin. Si Zhao, ikaw ang nanalo ngayon. Pero okay lang sa business skills ko. Hindi ito ang huli. Sa tamang panahon, magkikita ulit tayo sa negosyo at doon tayo maglalaban ng patas. Siege, hintayin ko. Pero payo ko sayo. Matanda ka na, huwag mong palaging ipapasa sa ate mo. Ang mga problema mo, mahirap. Ang buhay niya, Alam ko, si Zhao. May payo rin ako sa'yo. Alam ko noong high school, isa ka sa mga suitors ng ate ko. At pinakamatibay ang loob mo. Pero, sa nakalipas na 10 taon, ang puso ng ate ko ay nakakabit kay Kinsong yan. Ang gwapong yun. Kung seryoso ka sa ate ko, hindi effective ang ganitong paraan. Kailangan mo pang mag-effort. Ate, gising na, uwi na tayo. Ay, 8. ay naku. Ano nang nangyari sa akin? Ano nang nangyari kanina? Wala, mababa lang ang blood sugar mo. Umuwi ka na, kumain ng matamis, okay ka na. Presidente Zhao, tandaan mo ang payo ko sa'yo kanina. Ate, uwi na tayo. ingat ka. Sige, ito muna. Ma'am, sigurado po ba kayong order pa ng isa pang tomahawk steak, isang seafood platter, at 3 tiramisu? Siguradong, bilisan mo na. Ate, konti na lang ang kainin mo, ang lakas mo kumain. Masama sa tiyan ang sobrang pagkain. Kaninang umaga lang, pinagbilinan ka ni Zhao Shensing. Sinabihan ka na huwag masyadong mag-alala, tapos ngayon, iniisip mo na naman. Ang laki ng tiyan mo. Ano ba ang alam mo? Naiinis ako. Si Zhao Shensing na yan. Parang noong 10 taon na ang nakalilipas. Ay isang taong hindi nagpapatinag. Tanging masarap na pagkain ang makakapagpaginhawa sa aking nasasaktang puso. At nagagalit na nerbiyos kahit pa dumating ang gwapo ngayon. Hindi ako mapipigilan, de.
Ang pakiramdam na isa-isang kinakain ang mga kaaway, sobrang sarap. Nag-engage na si Kim Song Yan. Ate, siya. Malungkot kaya siya. Ate, sa tingin ko kung pipiliin sa kabilang ni Kim Song Yan at Zhao Shensing. Mas pipiliin ko si Zhao Shensing. Tingnan mo, noong high school, crush ka niya. Ngayon, successful na siya at sobrang pasyente sa'yo. Hindi ba mas maganda yun kaysa kay Kim Song Yan? Yung lalaking babae ng babae, mas mabuti siya ng 10,000 beses, ate. Ang pinakamagandang paraan para makalimutan ang lumang relasyon ay ang magsimula ng bago, ate. Ang sarap, busog na ako. Nawala ang lahat ng problema. Hoy tanga, hindi ka pa ba? Nag-aalala sa mga negosyong nawala sa kumpanya mo? Ay naku, sige na, kung may mangyaring masama, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ate, ang gusto kong sabihin. Sige na, sige na. Ano ba ang gusto mong sabihin? Malinaw na ang target ko ngayon. Kailangan nating mahanap agad si Xiao Laozi para kumpleto tayong magkakapatid. Para magkita-kita tayong lahat ng buo. Pagdating kay Laozi, ayon sa kwento ng libro sa huli, dahil kinain niya ang core system ng Qin Corporation. Para ipaghiganti tayo, kaya siya nakulong. Ang clue, baka nasa Qin Corporation. Lauer, huwag kang nakatulala, halika, samahan mo ako sa Qin Corporation. Para mag-recon. Ate, noon, para sa amin, sobrang pinaghirapan mo. Ngayon, sana isipin mo naman ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. At yung si Zhao Shensing. Hi, mga bata kayo. Pakialamero pa kayo sa love life ko talaga. Parang gusto niyo ng sampal, no? CJ, Huwag ate. Sige na ate. 8. Ate, ang Qin Corporation ay isang matandang mayaman sa Beijing, malalim ang ugat. Kahit ayoko talaga. Kay Kim Song Yan na yan. Pero kailangan kong aminin, ang pundasyon at connections ng pamilya Qin ay malayo sa isang tulad kong bagong yaman na nag-isa. Hindi ko kayang pantayan. anong takot? Kahit malalim ang ugat, naghahanap lang tayo ng kamag-anak. Hindi naman tayo mag-aaway. Pasensya na kayong dalawa. Umalis na si President Kim kaninang umaga. Para sa isang importanteng meeting, hindi pa alam kung kailan babalik. Wala siya. May nakilala ba kayong taong nagangalang gulinan? Mga early 20 sobrang talino. Baka mahilig sa computer. Pasensya, wala. Nga, sa timeline ngayon, yung hacker plot ni Laozi. Hindi pa nagsisimula. Hindi pa siya nagkakalaban sa pamilya Qin, masyado pang maaga. May iba po kayo o gusto niyo na mag-iwan ng mensahe kay President Kim? 8. Parang sayang lang, umalis na tayo. Umalis na tayo, sayang lang. Nga pala, wag na mag-iwan ng mensahe. Kung malaman niya ngayon na buhay pa ako, sobrang gulat niya. Natatakot ako. Baka mamatay siya sa takot. Tara na. Zizuk Sing Yuan na yan. Nag-global ka, nagkamali. Ginamit pa si Gulinyuan para magselos ako. Kaya lang babae sa tabi ko. Sige yan. Hindi ako nagkulang ng babae sa tabi ko. Si Linwan ito. Hindi ba patay na siya mahigit 10 taon na ang nakalipas? Anong klaseng biro ito? Zinobe Azi Linvan? Mas maganda ba siya sa akin? Sayang, itong si Linwan. Noon, siya ang aking white moon. Hindi ko man lang nasabihan ng nararamdaman ko. Namatay siya sa aksidente. Bakit bigla siyang lumitaw ngayon? Parang multo lang. Hi. Ngayon, kain at inom na naman. Isang araw na walang kwenta. Hanapin si Laozi. Mukhang mahaba pa ang daan. 8. Matutulog na ako. Ikaw rin, magpahinga ka na. Huwag kang puro cellphone. Tulog na. Inaantok na rin ako, matutulog na ako.
Hindi dapat masyadong busog. Ang daming masasarap na pagkain sa mundo. Kailan ko kaya matatapos lahat? Hay! Hindi makatulog. Hello, sino ito? 1-1, ako ito. Zhao Shensing, hindi ka pa natutulog? Zhao Shensing, bakit siya nandito? Gabi na, ano ba ang gusto niya? Zhao Shensing, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Ako? Naglakad-lakad lang, naglakad-lakad. Nadala ako dito sa paglalakad. Naglakad-lakad? Mula sa bahay mo hanggang dito, ilang kilometro? Akala mo ba marathon runner ka? Presidente Zhao, mula sa bahay mo hanggang dito. Ilang kilometro ang layo, tapos naglakad ka hanggang sa harap ng bahay ko. Ang ganda ng ruta mo ah. Umuulan, Hoy Zhao, umuulan na. Gusto mo bang pumasok para hindi ka mabasa? Baka magkasakit ka. Naisip ko na ang headline. Presidente Zhao, gabi-gabing naghihintay, bakit nabasa at nagkasakit? Sig, pesensya na sa abala. Heto, punasan mo. Salamat. Walang anuman, para kang nasa bahay mo. Sa bahay ng kaklase na lang. 8. Hating gabi na, kanino kakausap? Zhao Shensing, bakit ka nasa bahay ko? Hating gabi na. Mag-isa kayong lalaki at babae sa isang kwarto, kayong dalawa. Hindi ganyan siya. Dumadaan lang siya at umiiwas sa ulan. Gets ko. Sige, tuloy nyo lang pag-iwas sa ulan, dahan-dahan, ay naku, itong ulan. Lalo pang lumakas, hindi ko na kayo istorbohin, matutulog na ako. Tuloy nyo lang. Hoy gulinyuan, tatawag ako. Bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na? Naghihintay ako na humina ang ulan para makauwi. Hintayin humina ang ulan. Sa tingin ko, hindi mo naabutan, sabi ng weather forecast. Ngayong gabi, ambon papuntang kulog at kidlat. Kung ako sa iyo, dito ka na lang magpalipas ng gabi. Mas mabuti kaysa maging basang sisiw. Hindi naman, Zhao Shensing. Malaki ka ng presidente, takot ka pa rin sa kulog. Naalala ko noong high school tayo, natutulog ka sa klase. Biglang may kulog, tumalon ka agad. Natakot ang teacher, nahulog ang chalk, tumawa ang buong klase. Bata PA tayo, nalala Montag PA. Siyempre, naalala ko, takot ka talaga, yung mga bagay na yan. Malinaw na malinaw sa akin. Hindi ko sinasabi pero... Lalaki ka, takot ka sa kulog, nakakahiya. SAA, makinig ka. Anong pakikinggan tapos na ang kulog? Tulong! Yakapin mo ako ng mahigpit, takot na takot ako sa kulog. Kahit maging multo ako sa susunod na buhay, takot pa rin ako sa kulog. Yakapin mo ako, huwag mong bibitawan, yakapin mo ako ng mahigpit. Nakakatakot si Thor at Lightning, Yung kanina. Ikaw mismo ang sumampa. Nakakahiya, ako pa ang nagyakap, sumigaw pa ng malakas. Ang aking reputasyon bilang dalagang tunay. Nasira na, tapos na. Si Zhao Shensing na yan. Tiyak tawang-tawa sa akin, pero yung yakap niya kanina. Ang firm ay naku, linwan.
Anong iniisip mo? Sino gumawa ng masarap na almusal? Ang sarap, yung kapatid ko. Imposible, yung tanga na yun. Kahit magluto ng instant noodles ay nasusunog pa, parang engkantada. Nagpakita na. Kumain na ang pangalawa mong kapatid papuntang opisina. Kainin mo na habang mainit. Presidente Zhao, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Walang kahirap-hirap lang, maliit na bagay. Presidente Zhao, talagang may tinatago ka pala. Ang sarap pagkatapos ng kaguluhan kagabi. Talagang gutom na ako, hindi ko inakala. May ganito pala siyang galing sa pagluluto. At kagabi, yung pakiramdam parang may 8 pack ang tiyan. Linwan magising ka, kumain ka na. Ikaw Ikaw na ang mauna magsalita. Yung almusal ngayon. Masarap pa? sakto lang, pwede na. Pasa mo yung kutsilyo. Pasensya na, pasensya na. Okay lang. Lipad na ang sakit. Tingnan natin kung magagawa mo pa yan, hintay ka. Kukuha ako ng first aid kit. Tiisin mo ng konti. Baka masakit ng kaunti. Nasaktan ka ba? Okay lang, hindi masakit. Sino ka niloloko? Masakit talaga yung Edin. Baka kasi magka-infection yung mahal mong daliri. Baka ako pa ang sisirain mo. Van. Ano, masakit pa ba? Ganito tayo. Parang medyo malapit na masyado, di ba? Arg, Anong malapit? Wala naman. Josh, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, yung kamay mo. Huwag mong gasain sa 2 araw, baka magka-infection. Naalala ko bigla, may gagawin pa ako. pasok muna ako sa kwarto, alis na ako. Ate, bakasyon ko ngayon sa'yo lang. Gusto mong maglibot, ako ang mag-aasikaso sa'yo. Pumunta tayo sa mall. Sige, bumili ka ng gusto mo, ako ang bahala. Ano? Sa mall? Hindi mo ba ayaw sa mall? Bakit ngayon? Nagmilagro ba ang araw ngayon? Yung, Malapit na ang birthday ni Zhao Shensing. Gusto ko munang pumili ng regalo para sa kanyang kaarawan. Ano? Para kanino ang regalo mo? Zhao Shensing. Tama ba ang narinig ko? Ate, ikaw pa talaga ang unang magbibigay ng regalo sa lalaki. At kay Zhao Shensing pa. Talagang umaraw sa kanluran na. Tumahimik ka. Pag kinain mo, huwag kang magsalita. Alam mo ba yan? maaga pa lang dumating na siya at nagdala ng maraming almusal. At saka, Nasugatan ko pa ang kamay niya. Dapat kong magpakita ng pasasalamat. ano ba ang iniisip mo? Magpakita ng pasasalamat. Gets ko, kuya. Naiintindihan ko. Ate, tingnan mo yung bata. Mukha ba siyang si Xiaoxi noong bata pa? Naalala ko noong tumakas si Xiaoxi. Sa orphanage, ganyan din ang itsura niya. Hoy, pangatlo. Kasama mo ba si ate? Sige, magkita na lang tayo mamaya. Ate, tapos na ang laban ni pangatlo sa abroad. Sabihin mo na lang nakakalapag lang niya ng eroplano, makakauwi na siya mamaya. Hala, akala ko ba wala nang ibang iniisip si pangatlo kundi ang laban? Pero meron pa pala. Tamang-tama, mamaya na lang ipakita ni ate. Kung gaano katibay ang kanyang bagong sinturon. Kapag nakita na natin si Xiaoxi, magkakasama-sama na tayo. Makakita rin tayo sa kanya. 8. Sigurado ka ba? Para kay Zhao Shensing talaga to.
Mas malaki pa to kaysa sa pinagsama-samang kaarawan namin noong bata pa. Tigilan mo nga. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya, basta binili ko lang. 8. Tumahimik ka. Van. Bakit kayo nandito? Ginoong Zhao. Eto. Para sa iyo. Alam ni ate na malapit na ang kaarawan mo, kaya pinili niya ito para sa'yo. Naalala ko bigla mayroon pa akong proyekto sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Ate, mag-usap muna kayo, aalis muna ako. Hoy. Aalis muna ako. Kaya mo yan. Gulinyuan. Alaynan. Kasi kahapon nasaktan ko kamay mo. Nahihiya ako kaya. Nagdala ako ng regalo para sa'yo. Maganda tong massage device. Subukan mo tong neck tea. Maganda rin tong tea. Basta galing sa'yo, gusto ko. Salamat, Van. Aya ba nakita na niya? Yung mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw? Naalala ko bigla, di ko naka-off yung gas sa bahay. Uwi na ako. Sige, wag mo na akong ihatid. Yung pakiramdam. Ang sarap. Nababaliw na ako. Kanina ba halos sinalikan niya ako? Naku, nakakahiya. Linwan, magpakatatag ka. Lalaki lang yan. Teka, baka naman. Nagkakagusto na talaga ako sa kanya? Diyos ko, sa muling pagkakataon. Ganito pala kasidhi ang kilig. Kuya Tsongyan. Ikaf lang talaga ang nasa puso ko. Para patunayan ang pagmamahal ko sa'yo, kahit anong gusto mong gawin sa akin sa kotse. Pwede ngayon na. Tanghaling tapat pi naman. Naku, most exciting yan. Lin Van. Bumalik na talaga siya. Zhao Shenxing. Anong ginagawa mo rito ng ganitong maaga? Mag-isa ka lang ba sa bahay? Mukhang di ka pa nakakain ng almusal? Alaynan, kakagising ko lang. Nagpuyat ako kagabi, inaantok pa. Pasok ka. Salamat sa regalo mo kahapon. Narinig kong di mo gusto yung almusal dito. Sakto. Dahil piarin ako kumakain. Sabay tayo. Zhao Shenxing. Maaga ka pang pumunta rito para lang dalhan ako ng almusal. Dadan lang naman ako. Kain na bago lumaming. Ano ang nangyari? Wala, tawag lang ng sales agent. Kain tayo. Ang sarap ng lugaw na to. Ang tanging makakapagpaiwas kay Linwan ng ganito. Bukod sa tatlong kapatid niya, siguro siya na lang yon. Hindi pa rin ba siya makamove on? Busog na ako. Zhao Shenxing, may gagawin ako mamayang hapon. Aalis ako sandali. Zan, may problema ba? Sino ang makikita mo? Zhao Shenxing, parang nag-iinterog ka ng kriminal ah. Yung dalawa kong kapatid, nag-set ng basketball game mamayang hapon. Pinilit ako maging audience. Wala naman akong ginagawa. Zama ako. Ano gagawin mo doon? Maglalaro ng basketball. Ikaw, maglalaro ng basketball. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige, usap na. Kita-kita mamayang hapon. Ano nang nangyari sa kanya? Grabe, ang forma niya doble ang dating. Kita-kita ang abs. Ew, ang sikat ng araw. Sikat ng araw yun. Anong tinitingnan mo? Sakay na, ihahatid kita sa court. Salamat. Zhao, yung international video conference mamayang hapon, ay postpone muna. May importanteng bagay ako. Ganon muna. Meeting? Mas importante ang samahan ang mahal kong babae sa game. At para makakuha ng impormasyon. Importante yun.
Paumanhin, may event mamayang hapon. Closed on court. Kuya Guard, ako si Gulinyuan. Inimbita niya ako. Ate niya ako. Ate pala ni Osku. Pasok po. Salamat. Linvan. Ta kaman umulto. Ngayon, gusto kong makita ng sarili kong mata. Ano MG nangyari? Ilang oras na tayong nakatigil dito? Oskin, Parang may landslide sa unahan. hindi tayo makakausad ng matagal. Nakakainis. At welcome sa solo basketball show ko. Astig ba ako ngayon? Astig ka? Hindi. Bilyonaryo ka na, pero parang bata pa rin. Tapusin mo trabaho mo sa company. Kapag nagpabaya ka, babaliin ko yung binti mo. Ate, trabaho lang ba? Dapat may balance sa buhay. Health is wealth, di ba? Tama ba, Boss Zhao? Boss Zhao, dito ka para maglaro, bakit nakatayo ka lang dyan? Magbihis ka na. Nga, magbihis ka na. Anong ginagawa mo dyan? Boss Zhao, huwag ka nang magpanggap. Hindi ka naman talaga naglalaro dito, naghahanap ka lang ng dahilan. Para makipag-date sa ate ko. Naiintindihan ko. Gaya ng ate kong maganda at talented, syempre gustong-gusto ng mga lalaki. Maraming nanliligaw sa kanya. Noong isang linggo, yung anak ng may-ari ng kumpanya sa kabilang building, nagbigay pa ng love letter. Kung hindi ka magmamadali, baka mahuli ka na. Pero mukha namang okay ka. Payag na ako na maging kuya ko na kita. Kaya mo yan, kuya. Hoy! Ano na pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Wala, diskarte lang sa laro. Ano ba talaga? Wala talaga. Tungkol lang sa teknikwes sa paglalaro. Diskarte sa laro. Ate, ako na yung susunod, tatawagin na nila ako. Manood ka na lang dyan kasama si kuya. Kita kits. Kaya mo yan, kuya. CJ! Teka, kuya. Sino ang tinatawag mong kuya? Gulinyuan, punyeta ka. Gusto mong baliin ko yung mga binti mo? Ikaw ba ang nag-utos na tawagin kanyang kuya? Zhao Shensing, mukha kang seryoso. Pero ang landi mo pala. Hindi, usa niya akong tinawag na kuya. Pero ang sarap pakinggan nung tawag na kuya. Parang gusto ka unga. Ano MG inisip mo na? Wala lang, nababagot. Kapag kailangan Montag ako, nandito lang ako. Sasamahan kita. Career muna bago love life. Ay naku. Nandito na yung pangalawa at pangatlo. Yung bunso na lang ang kulang. Itong. Saan kaya nagtago yun? Kung gusto mo, hanapin natin siya. Bunso. Siya yun. Yung baba at liig. Parehong-pareho nung bata siya. Bunso. Zino ka? Gago ka. At mo. Si Lin Wan to. Hindi mo ako nakilala? Sayang pagmamahal ko sa'yo. Ate, pero, namatay ka na da po noon PA? Namamatay nga ako, pero malakas ang loob ko. Buhay pa rin. Nagpakitaan lang. Huwag siya buti na sa'yo. Dito ka pala nagtago. Ang hirap mong hanapin, alam mo ba? Sige na. Huwag na natin pag-usapan yan. Ngayon, kaming magkakapatid na 4 ay sa wakas ay magkakasama na. Ate, tatawagin ko ngayong gabi ang iyong pangalawang kuya at pangatlong kuya. Ako mismo ang magluluto, tayo ay magsasaysaya. Tara, uwi na tayo. Sandali, ano PA talaga? Ano naghihintayin mo? Kung may tanong ka, sa hapagkainan na lang natin pag-usapan. Marami akong gustong sabihin, ate mo to. Tara, uwi na tayo. Visit. Kung hindi lang ako naipis sa traffic, matagal na sana akong nakarating. Hindi ko alam kung pumasok na si Linwan. Anong tek? Pumunta sa magkaroon ng hisura. Magsalita tayo tungkol sa mga gawain na loob. Nagsimula na, bawal pumasok ang hindi kabilang. Ako ba ay hindi kabilang? Tignan mong mabuti. Ako ay Jean Group Kinsongyan. Kung dumating si Jesus, hindi siya maaring protektahan ang patlang ng pangkalahatang kontraktor ni Gu ngayon. Gulin Yuan, ang galing Montag. Natutunan mo sa ate mo ang pagiging matigas. Hindi pwede, kahit anong mangyari ngayon, kailangan kong kumpirmahin. Kuya. Heto, humidit ka ng sigarilyo. Ngayon ba ay may pumasok na isang babae? Yung sobrang ganda? Ngayon ay may ilang magagandang babae ang pumasok. Sino ba ang tinutukoy mo? Yung pinakamaganda.
Nagsasalita ka tungkol sa kapatid ni Gu. ZMS, Lin Van? Pumasok siya. May kasama pa siyang gwapong lalaki. Lin Van. Hindi pala siya patay. Bakit hindi siya naghanap sa akin? May kasama pa siyang gwapong lalaki. Hoy, sinabi na sa'yo na bawal kang pumasok. Hoy, may UFO. Zan? Oy. Ikaw ba talaga ang ate ko? Ikaw. Totoo to, papatayin kita eh. Tanga ka ba? Hindi mo pa rin ako nakikilala. Ako si Lingwan, ate mo. Anong gusto mong gawin? Ate, ikaw talaga? Akala ko hindi na kita makikita sa buhay ko. Tama na, huwag ka nang umiyak. Ate, eto na ako, bumalik na. Pero ate, bakit parang mas bata ka pa sa akin? Tungkol dyan, siguro dahil namatay ako at nabuhay ulit. Ang katawan ko ay na-freeze sa edad na iyon. Ayos na yan. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang importante ngayon ay, kung makapatid na apat is wakas nila kasama. Ate, ngayong gabi ang magluluto para sa inyo. Ipapakita ko ang galing ko. Ate, bigla sumakit ang tiyan ko. Baka? Kailangan kong pumunta sa CR. Ulol mo, tulad pa rin ang dati, kahit tiya lang. Kailangan pang sabihin sa ate. Sige na, huwag mong pigilan. Kitang-kita na mahal Montag pa rin sila. Tiyak iyan. Sa orphanage, bawat isa kamin. Ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, hindi mo alam ang tatlong to. Pero ako ang nagpalaki sa kanila ng mahirap. Wanwan, alam kong nahirapan ka noon, pero ngayon, basta nandito ako, hindi na kita pababayaan mag-isa. Naku, ang cringe ng pick-up line na to. Malamang naririnig niya ang tibok ng puso ko. Ate, ano nang pinag-uusapan nyo? Ang saya. Haha. Diko, nakita ko na si Ditse, nandito lang siya. Dits, Ayun. nasaan siya? Ang weird. Kanina pa siya dito, sabi niya pupunta lang siya sa sisi. Bakit ang tagal niya, hindi pa rin bumabalik? Hello, may isang lalaki kanina na may suot na cap. Pinabigay sa'yo to. Bok si Aosi, ano nang nangyari? Saan ka pupunta? Ano ba tong batang to? Kakita pa lang tumakbo na. Huwag kang mag-alala, ipapahanap ko na siya agad. Basta nagpakita siya, makikita natin siya. Tara, hanapin natin. Hirap kung makita siya. Hindi ko na siya pwedeng mawala ulit. Alam ka o. Wanwan, baka may problema ang bunso mong kapatid. Problema? Anong problema? Ayon sa nakita ng tao ko, hirap na hirap siya nitong mga nakaraang taon. Para sa isang girlfriend, umutang siya na malaki, lumobo ang interest. Naging napakalaking halaga, kahit magaling siya sa hacking. Nakakakuha siya ng mga side jobs sa dark web, pero kulang pa rin. Wala na siyang takas. Kaya ayaw niya tayong maistorbo, kaya umalis agad siya. Tangang bata to, ate niya ako eh. Kahit anong problema, sabay nating haharapin. Bakit ang tang mo? Yung talino niya, nasa computer lang. Ihig niya, wala. Ate, huwag kang umiyak. Ipapahanap ko na siya ngayon din kahit saan. Ibabalik ko si Ditse ng ligtas, ano man ang problema. Magkakapatid tayo, sabay natin tong harapin. Kasama ako. Tutulong din ako maghanap. Ate, huwag kang mag-alala, ako na bahala kay Ditse. Kapag may balita na, agad kitang tatawagan, uwi muna tayo. Tara, sakay na, ihahatid ka o kayo. Pagod na kayo sa maghapon. Pag uwi, magpahinga kayo. Zhao Shensing. Ngayon, Salamat talaga. Wanwan, hindi namin kailangang sabihin na pasalamat. Ito ay tulad ng dapat ito. Alam ko. Natanggap lamang ng kapatid na babae. May naghahanap sa iyo sa stadium ngayong hapon. Halos nakuha ko sa isang labanan sa security guard. sino ito? Hinsong yan kapatid na babae. Ano ang iniisip mo? Oh, Wala. Pumunta tayo. Pumunta tayo sa bahay. Kinshong yan. Gusto akong maging siya at suksing you. Isang hakbang na bato sa kalsada ng pag-ibig. Walang matandang kapatid na babae sa pinto ngayon. Abala ako sa pag-save ng aking kapatid na lalaki. Hindi ba siya inilagay sa kanya? Hey, huwag mong isipin tungkol sa alam ko tungkol sa aking kapatid na babae. Tiyak na hindi siya interesado sa kin. May karanasan ako. Talaga? Siyempre, ang kailangan mong gawin ngayon ay strike habang ang bakal ay mainit. Kumuha ng inisyatibo upang atake ang Huanglong at manalo ang aking kapatid na babae. Mabutin. Ahulugan kung paano bago, ngayon at sa hinaharap, dapat siya ay akin. Ang ambisyon ay karapat-dapat sa aking hinaharap na malaking kapatid na lalaki. Gusto ko ka.
Gulinyuan kung saan ang iyong kapatid na babae. Iyon ang numero. Bakit hindi natanggap ni Linwan ang WeChat at hindi ito maaaring idagdag? Lahat ng aking kasalanan. Kung hindi ito pa sa trapiko jam, dumating ako ngayon. Et Gulinyuan na bastat. Hanggang sa aking telepono. Songyan brother, ikaf lamang ang nasa puso. Mahal ka ulang kayo NG Isangta. Ako ay kasama ang gulinyuan. Ito ay talagang para lamang sa kaligayahan. Nanumpa ko. Hindi pa siya makita mulin. Lumabas dito at iwanan mo ako mag-isa. Saan ang telepono? Dalhin ito. Kang anong cellphone? Gulinyuan tinanong ka uulit. Saan ang iyong kapatid na babae? Kinsongyan ka muli. Payo ko sa'yo na mamatay. Ikaw at ang aking kapatid na babae. Walang relasyon sa pagitan ng kalahating lima. Hindi sa iyo na makuha siya upang sagutin ang telepono. Sa iyong mga pangarap, hindi kapi at mag-ingat ng iyong sarili. Ngayon, kung anong uri ng kabutihan ang aking kapatid na babae. Ngayon siya ang isa na hindi mo maaari sa. Kung matapang kang haras sa kanya muli, huwag masisisi mo ako. Layas ka. Gulinyuan. Ha? Cellphone ka o. Anong pangalan mo? Pumasok ka na sa kwarto at hintayin mo ako. HMP. Linvan. Akala ka ubi patay na yang kapit na yan? Buhay pa pala? Paano kaya siya nakabalik? Hindi pwede. Kahit anong mangyari, kailangan kong hanapin siya bukas. Morning. Presidente Zhao. Bakit ka nandito na naman? Sabi ko sa'yo, pag may time ako, dadalhan kita ng almusal. Sa labas mo ba ko papapatayin? Tuloy ka. Ang laki-laki mong presidente, ikaw pa mismo nag-deliver. Naku, di ko deserve to. Wow. Iba na naman to. Kakain ako ha. Masarap ha? Esan. Masarap ba talaga? Ang sarap talaga. Gusto mo bang araw-araw mong makain to? Siyempre naman. Kung araw-araw ko to makakain. Panaginip ko'y masaya na. May paraan ka? Anong paraan? Gusto mo talagang araw-araw tumakain? Naman. Ang daldal mo naman, lalaki ka pa naman. Sige. Madali lang naman yan. Ha? Pakasalan Montag lang ako. Araw-araw kitang lulutuan. Teka. Wala akong narinig. Aray. Sumasakitin ko. Siguro sa kinain ko kanina. Siyag muna ako. Wala akong narinig ha. Apusin mo almusal mo. Alis na, kao. Bukas ulit. Nakakatakot naman. Pakasalan mo na siya. Ang bilis naman. Pakasalan Montag ako. Araw-araw tayong magsasama. Hihi. Buti na lang reliable tong si second brother. Pero di sapat si third brother lang sa paghahanap kay fourth. Kailangan pa ng ate ang personal na humawak nito. Dati pa sinasabi na hanapin si Lausi. Sakto, habang may oras na yon, puntahan muna natin ang girlfriend. Na posibleng tinitirhan niya. Kinsong yan, bakit ka nandito? Van, ikaf talaga. Hindi ka namatay? Tigil. Lumayo ka sa akin. Namatay ako, nabuhay ulit, hindi pwede. Kahit paano ka bumalik. Nandito ka na sa harap ko, buhay. Dati mo naman akong gusto. Eh di tayo na lang. Oy.
No. Kin, ibang-iba na ang panahon ngayon. Ano nga ba ang kasabihan? Linta. Hanggang sa huli, wala kang mapapala. Ate, gising na ngayon. Hindi na ako magiging experience pack sa landas ng pag-ibig nyo. Paalam na. Sayang, walang kwentang biyahe. Ang hirap hanapin ng lugar na to, parang maze. Ang hirap maghanap ng tao, kailangan pa ng tulong ng masa. Ito na naman siya. Graduate na sa cooking class. Sakto, gutom ako. Kain muna tayo bago magplano. Ang plano para kay Laosi. Paano mo nalaman na darating ako ngayon? Kasi, hinihintay kita palagi. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa puso ko. Laging nakabantay. Naku, nandyan na naman ang mga corny na pick-up lines. Sobrang tamis na. Pumunta ako kay Laosi ngayon. May nakuha ka bang impormasyon? Hulaan mo, kanino ako nakasalubong habang papunta kay Laosi. Zeno? Si Kinsong yan, yung maliit na cute na parang multo, hindi ko alam kung saan. Siya nakakuha ng balita tungkol sa akin, sinadya pa niyang puntahan ako. Naiirita na ako. Nakita mo siya? Ano ang sinabi niya sa'yo? Ano pa ba, yung mga akala niyang maganda ang dating na mga salita. Mga tulad ng mahal kita, magsimula ulit tayo, pwede ba? Sumagot ka ba sa kanya? Tumahimik siya. Ibig sabihin ba nito, may nararamdaman pa siya para sa kanya? Hahaha, Zhao Shensing. Ano yung ekspresyon mo? Hindi mo ba naisip na? May nararamdaman pa ako sa lalaking yun? Matagal ko na siyang itinapon sa malayong liblib na lugar, doon na lang siya mabulok. Photo? Hindi mo siya gusto? Siyempre hindi ko siya type. Ngayon, ang pinakamahalaga, hanapin si Xia o Laosi. Hoy, Zhao, nakita na si Laosi. Sa squatters area sa kanluran ng lungsod. Oo, alam ka una, Van. Nakuha ng mga tao ko ang impormasyon kay Laosi. Nasa squatters area sa kanluran ng lungsod. Talaga, umalis ka na. Huling na ngayon, ihahatid kita pauwi. Bukas ng umaga, sabay tayong pupunta. Sige na nga. Ay, dahan-dahan. Xiaoxi. Bakit ka ganyan? Nagkakamali ka. Guk Xiaoxi, ang cute-cute mo. Noon, nag-iwan ka lang ng sulat tapos tumakbo. Ngayon, hindi mo pa ako kilala, bakit? Kung hindi ako nagkakamali. Para sa kanya, di ba? Hoy, Xiaoxi, sabihin mo sa ate mo. Ano nangyari sa babaeng ito? Kahit anong malaking problema, Sabay-sabay nating haharapin ang pamilya natin. Ang tigas ng ulo mo, sabihin mo na. Ete, si Xiao Wei, may malubhang sakit nitong 2 taon. Pabago-bago ang isip niya. Naubos na ang ipon namin, nabenta na rin ang bahay. Noon, umalis ako nang walang paalam. Ayoko kasing maging pabigat kay kuya at sayo. Tangang bata, anong pabigat? Pamilya tayo eh. Huwag kang mag-alala, bilyonaryo na ngayon ang kuya mo. yung kamao ng pangatlo mong kuya, mas malaki pa sa sandbag. Hindi ka namin pababayaan sa ganitong problema, okay ka lang. Sumama ka sa akin pa uwi. Ako na ang bahala sa sakit ng girlfriend mo. Ako at ang dalawa mong kuya, hahanap kami ng pinakamagaling na doktor. Para gamutin siya. Kinsong yan, multo ka ba? Parang multo kang sumusunod. Wan, kahit anong sabihin mo noon, kapag kailangan mo ako, Laging ako'y naroon para sayo. Naintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Wala na tayong koneksyon, huwag mo akong guluhin. Ihatid ko na ang pamilya ko pa uwi. Umalis ka. Hoy, Xiaoxi. Ate, salamat. Hoy, umupo ka. Visit ka,
Lumaki ka na't nagpapasalamat pa sa ate mo. Ang drama mo, pamilya tayo, walang hiyaan. Ate, nung narinig kong may nangyari sa'yo, tumakbo ako palabas ng bahay. Sa totoo lang, ayaw kong maniwala na wala ka na. Buti na lang. Buti na lang bumalik ka. Bumalik ako, may awa ang Diyos. Pinagtagpo ulit tayong magkakapatid ang nakaraan. Tapos na yon, nga pala, tungkol sa girlfriend mo. Sinabihan ko na si second brother, inayos niya na. Ang pinakamagandang ospital at doktor sa buong lungsod. Kapag medyo gumanda na ang kanyang kalagayan, ipapagawa namin sa kanya ang kumpletong pagsusuri. Huwag kang mag-alala, nandito ako at sina second brother at third brother. Ano man ang hamon, malalampasan natin. Oo, ate, naniniwala ako sa'yo. Tama na, ang laki-laki mo na, umiiyak ka pa. Gabi na, umuwi ka na at magpahinga. Nakakapagod din ang mag-alaga ng pasyente. Sige. Sige, alis ka na. Ang dalawang ito, ang galing magpabaya. Si third brother at ang husky, natuto na rin magtamad. Hindi na sila uwi. Bahala sila kung uwi o hindi. Naiinis ako. Huminahon ka. Sorry, hindi ko sinasadya, may tissue ako. Pupunasan ko para sa'yo. Tumayo ka na. Kumain ka na. Kanina umaga, sabi ni fourth brother. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang girlfriend kagabi. Kaya pinadala na agad ni second brother sa ospital. Kailangan ko pumunta agad para tingnan. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na kung may problema ako. Tatawagan kita agad. Aalis na ako. Ang malas. Paglabas ko, nabangga ko, baka magkapeklat. Anong gagawin ko? Ang mahal ka o may ka o. Huwag kang mag-alala, MSU. Inayos na ni President Tin ang pinakamagaling na espesyalista. Garantisadong walang peklat. Sinong probinsya nung to? Amoy pobre. Sorry. Suksingyo, magsalita ka ng maayos. Zenobia, tu? Ikaw pala, yung nakakainis na langaw. Kahit saan ako pumunta, nakikita kita. HMP, malas. Ganon din sa'yo, pero hindi ko inakala. Na ang lakas ng amoy ng disinfectant sa ospital. Hindi pa rin matatakpan ang amoy mong pulgas. Sinong tinatawag mong pulgas? Magkakasama pala kayo, kaya pala. Anong klaseng pobreng Ganon din ang yemon na kapatid. Ang init ng ulo mo, iniwan ka ng second brother namin? Wala kang mapagbuntunan ng galit kaya sa ospital ka nagwawala, parang asong ulol. Gava muntag lang. Yung klaseng tao na siguriniwan. Hindi ko type, yon. Kuya Tsongyan, inapi nila ako. Bumangga sa akin, hindi nagsorry, tapos minura pa ako. Zino, tong walang mata, ang tapang Ako bahala sa'yo. Siya yun, Kuya Tsongyan. Turuan Montag naman siya, Kuya. Singyuy, huwag na lang kaya. Mas importante sugat mo, huwag magalik, baka masiya pa katawan mo. Baka hindi ka na maganda. Oo, tama ka. Ang matanda hindi nagtatanim ng galit sa bata. Alis na tayo, AME. Ang yabang naman, alis na rin tayo. Xiaoxi. Tara, sa wakas kumpleto na kayong lahat. Simulan na natin ang pagkilala. Ito naman si Ili 520. Ilif 250 mong kuya, si Erha. Gulinyuan. Ito naman. Simple ang utak, malakas ang katawan, ang hari ng boxing, si third kuya. Jae-sung Hao. Ate, second kuya, third kuya. Nagtiis ka no? Sige na. Ngayong kumpleto na tayong 4. May sasabihin ako. Kayo 3, huwag na huwag kayong mawawala ulit. Narinig nyo? Opo, ate. Actually, may isa pang malaking bagay sa pamilya natin. Bilang ate, ang pinakamalaking pangarap ko ay makita kayong 3 na magkapamilya at magtagumpay. Third, usapin muna natin ang tungkol sa'yo. Ate, may girlfriend na ako.
Nakilala ko sa boxing, ang tapang niya. Sa susunod na buwan mag-engage na kami, ipapakita ko sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Hindi ko inaasahan to ah. Xiaoxi. Ikaw, Ate. Kasama ko si Chao Wei palagi. Pag gumaling na siya, magiging masaya kami. Opo, Ikaw na lang kulang, bili 500 at 20, leave 200 at 50. Sa susunod na maghahanap ka ng girlfriend, dapat ipaalam mo muna sa akin. Narinig mo? naku ate. Huwag kaming tatlo lang, ikaw naman. Ako. Ang posisyon ng Mr. Mo sa pamilya natin, wala pa rin na. Ikaw at si Zhao Shensing. Ang magiging kuya ko sa kasal. Kailan kayo magpapakasal? Gulinyuan, gusto mo bang masampal ulit? Mukhang kailangan kitang paluin araw-araw ah. Pati ako, tinatrato mo ng ganyan? Tingnan mo, papaluin talaga kita. Tama na, tama na. Nandito pa si Xiao Wei, may pasyenteng kailangang alagaan. Bunso, ikaw ang mag-alaga sa kanya. Kayong dalawa, labas tayo. Labas? Pangatlo, mag-ingat ka sa pagbuboxing. Huwag kang basta-basta mawawala. Tingnan mo, Buong araw kitang hinahanap. Ate, boxing ang buhay ko. Ang pangarap ko. Ang maging WBO World Boxing Champion. Dadalhin ko ang belt para sa iyo. CJ. Mga lalaki talaga. Puro away at suntukan ang alam. At ikaw, pangalawa, huwag kang magpalusot. Si Zhao Shensing at ako. Wala pa sa plano yan. Naku ate. Seryoso ako si Zhao Shensing. Para sa akin, napakaganda niya. Mas maganda siya kaysa kay Kim Song Yan. 1,000,000 beses. Pag-isipan mo. Gusto mo bang masaktan? Bakit walang balita? Sana sumama na lang ako sa ospital. Kuya Zhongyan, 2 oras ka nang naglalakad. Sino ba talaga ang hinihintay mo? Bakit hindi pa lumalabas si Wanwan? Hey! Nars, pwede mo bang tawagin? Yung nasa kwarto 300 at 6 na si. Lin Van? Sabihin Montag. May lumang kaibigan siyang naghahanap sa kanya. Bakit hindi ka na lang pumasok? Kaibigan mo ba siya? Oo. Dati. Ngayon, medyo komplikado. Salamat ha. Gets. Hintayin Montag. Kayong dalawa ang hinahanap ako. Linwan, malinaw na ba sa iyo? Si Kuya Zhongyan ay akin. Huwag kang magbalak sa kanya. May sakit ka ba? Nagdrama ka pa sa harap ko, nagpapakita ng pagmamahal. Wala ka bang ginagawa? Oy. Van, huwag mong pansinin ang mga sinasabi ni Sutsinyo. Sinong may pakialam sa'yo? Wala akong pakialam. Kung gusto ninyong magpakita ng pagmamahal, sa bahay niyo gawin. Huwag niyo nang sayangin ang oras. Paalam na. Talagang umalis siya nang walang imik. Siguradong nagseselos siya. Nakita niyang nakayakap sa akin si Tsinyo. Siguradong nagsiselos siya. Ginagawa lang niya, to para akitin ako. Talagang may pagmamahal pa rin siya sa akin. AME. Hey, Zhongyan brother, huwag mag-alala tungkol sa kana. Masakit pa rin ang kamay ko. Huwag mo na siyang tingnan, malayo na siya. Zhao Shensing, ano ang ginagawa Montag rito? Narito ako upang kunin ang aking fiancé Kim. Nobya? Sino ang nobya mo? Okay ka na ba? Van. Zhao Shensing, bakit ka nandito? Hindi kita sinabihan. Hoy 8. Ako ang tumawag. Ayokong mag-isa ka lang. Gwapo. Hoy 8. Kim Song Yan, sinong nagpahintulot sa'yo na pumasok? Ako.
Ano ka? May sushing wekana, hinahabol Montag PA si Van. Hindi ka welcome dito, Linwan. Kung may iba ka ng kasama, maging disente ka naman. Huwag mo na siyang guluhin. Ulitin Montag. Diyos ko. 2 lalaki, 1 babae. Grabe ang drama. Masetsiting pa to sa botsing. Talagang astig ang Ed. Alagang may charm. Tigil, tigil, tigil. Hospital ito, hindi set ng drama. Kung mag-aaway kayo sa labas, kailangan ng mga pasyente ng pahinga. Wanwan, alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Di ba? Hindi ka nagsalita kanina kasi nagseselos ka. Nakita mong kasama ko si Tsinyu. Alam kong nasasaktan ka. Kin, ikaw ay pandiring sa malawak na araw. Ano ba yan? Mag-ingat kayo. Sino ang nagsiselos sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Tumanggi siya. Wala talaga siyang pagtingin sa kanya. Imposible. Ilang taon mo na akong hinahangaan, para sa akin kaya mo pa nga. Ano pa kaya? Huwag kang magmalaki. Una, bata pa ako noon, medyo malabo ang mata. Baka may konting pagtingin lang sa'yo, napakaliit. Pangalawa, pero nalaman ko, hindi ka talaga ang tipo ko. Kaya sa konklusyon, ayan, pwede ka nang umalis. Paalam na, ingat ka. Imposible. Alam ka una. Ginagawa mo lang, to para maakit ako. Paasa ka. Ginagawa mo to para mapansin kita, Sage. Aminin ka nanalo ka. Nakuha mo na ang atensyon ko. Kuya Tsongyan, ano ang sinabi Montag? Gusto mo siya? Ako? Sabi Montag, mahal Montag ako. Tama na. Hindi kita mahal. Ang mahal ko ay si Linwan. Sa paningin ko, isa ka lang kapalit na kahawig ni Linwan. Panggit na kapalit lang, gets mo? Wanwan, kung hindi ka sasang-ayon na maging tayo, titirik ako rito. Ay, nagdrama pa, sige. Kung gusto mong lumuhod, bibigyan kita ng gusto mo, lumuhod ka. Ano pa ang gusto mo? Malinaw na ang sinabi ni Linwan. Malinaw na ang lahat. Kung may konting respeto ka pa sa sarili mo, Huwag kang magpakalat-kalat na parang malakit na tutpe. Nakakahiya. Hindi niya ako gusto. Ikaw? Ang sagot sa kwento natin, ipapakita ng panahon. Ate, kuya, salamat talaga sa inyo. Sabi ng doktor, maganda ang paggaling ni Xiaowei. Sa susunod na buwan, magpapakasal na kami. Ang ganda naman, bunso, siguraduhin mong mabuti. Ang pagtrato mo kay Xiaowei, congratulations. Ete, yung babaeng boxer kong kasintahan, pupunta. Sa bahay mamayang gabi, para makilala mo, sigurado magugustuhan mo. Sige, ate, abangan ko. O, pangalawa, ikaw na lang ang natitira, huwag kang magtago. May kasintahan na rin ako. Ay naku, Pero ate, alam mo naman, di ko ay 520. If ko ay 250, kailangan pa ng tulong mo para masigurado. ako na ang bahala. Ang ganda. Ang mga problema ninyong tatlo sa pag-ibig, may solusyon na. Ay ate, huwag mo kaming 3 lang ang pag-usapan. Ikaw bilang panganay ang malaking bagay sa buhay mo. Kailan mo ba ito ayusin? Gusto mo bang makaranas ng kirot? Van. Ito ang katapusan ng kwento, ang ganda, ang aking 3 taang kapatid. Sa huli, hindi naging biktima. Natagpuan nila ang kanilang sariling kaligayahan. At ako, parang nakahanap din ng aking hantungan.